Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa pagkimbal ni Kim and Paulo sa buong mundo dahil po sa kanilang pagkakapanalo sa SDA and IMBC Awards mga kakimpaw at syempre tungkol po sa harutan kagabi ni Kim and Paulo Avellino. Huy, gising na gising pa ang Kimpaw. Pero bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat. And ngayon naman dumako tayo sa pagbabasa ng komento ng ating subscribers mga kakimpaw tungkol po sa mga previous update natin kay Kim and Paulo Avellino bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. So ang unang comment natin ngayong gabi ay mula po kay Miss Visitacion de Guzman. Sabi niya rito, hindi ma-interview ni Tito Boy, abunda si Paulo o si Kim Chu. Sa GMA si Tito Boy, ang Kimpaw sa ABS-CBN sila. Kaya nga mga kakipi, hindi naman po exclusive contract lang si Kim and Paulo para pwede pong mag-cross ng network mga kakimpaw. Ano po? So yan yung kasagutan hinggil po sa blind item ko no ng pag-interview po kay Paulo Avellino and pag-amin sa intriga ng pagbubuntis ni Kim Chu. Ayan. Imposibleng mangyari yun mga kakimpaw kasi knowing Paulo na gusto po ng pribadong buhay and parang wala talaga sa personality naman ni Paulo Avellino na kailangan pang ipa-interview yung mga ganong bagay mga kakipi. So syempre kasama niya si Kimi pa nagkataon, di ba mga kakimpaw? And ayun nga, nasa kabilang network po si Tito Boy. Kaya fake news po ang kumakalat na blind item. Kung sino man po ang nag-post noon ay naku po, ay halatang halata, very obvious po ang pagka-fake news nung chika na yon. And pansin nyo ba, lately, ang dami pong mga nagpo-post ng blind item mga kakimpaw tungkol sa jointies. Ayun, sunod-sunod mga kakimpaw. So, hinala ng mga Kimpaw Lanchas si Kim Chu na yun. Pero hindi pa po talaga kumpirmado mga kakimpaw. Huwag po tayong magsaya agad. Huwag po munang magdiwang. Sabi naman ni Miss Lorna Lee, hay nako, hindi nila problema if buntis si Kim. Nang hingi ba ng panggastos si Kim sa mga fines? Panggastos sa pregnancy niya? Kahit gaano ka-loyal ang mga fans, wala silang karapatan na panghimasukan ng buhay ng Kimpaw. Dapat unahin nila ang respeto sa idolo nila. And yun ang yung sinasabi natin ng paulit-ulit mga kakimpaw. Ayan, dahil po sa hindi mamatay-matay na pregnancy rumors na yan, etc. So, nagagamit na po ng mga bashers pang batikos kay Kimi. So, sinisira ngayon si Chinita Princess sa mga bashers gamit yung pregnancy rumors na yan. Kaya nga, lagi natin sinasabi na let wait and see na lang mga kakipi. Kasi lalaki naman ang tiyan ni Kim kung totoo, di ba? Hindi naman maitatago po yan mga kakimpaw. Pero sa ngayon, ayun nga, silent na lang po muna tayo. And magdasal mga kakimpaw na magkatotoo. Ibibigay naman po ng Diyos yan sa tamang panahon kay Chinita Princess mga kakimpaw or kay Kim Chu. And para naman sa mga bashers, ayun nga, hindi naman po humihingi si Kim and Paulo sa kanila. Lalong-lalo na po si Kim para mag-react po sila ng ganyan. So kayang-kaya naman buhayin ni Kim if ever, diba? Nabigyan na po siya ng Panginoon, ng little blessings, mga kakimpaw. Hindi pala little, kasi big blessing yan sa buhay niya pa nagkataon, mga kakiti. Samantala, dumako naman po tayo ngayon at pag-usapan ng isa sa hot topic ngayon sa social media, mga kakimpaw. At eto nga po ay ang pagkakapanalo ni Kim Chu sa MBC Awards and ni Paulo Avellino sa Seoul International Drama Awards. So
So, kagabi nga po, mga kakimpaw, kagabi, in-announce na po si Kimi na panalo sa IMBC Award for Best Global Star. Kaya happy ang buong Kimpaw Landias kasi parehas na silang dalawa ni Paolo Avellino ngayon na may international award. O, di ba? Hindi po basta-bastang award lang yan, mga kakimpaw, ha? Kaya naman inulan po ng congratulations si Kim and Paolo. At talagang nagimbal ang buong mundo dahil dito. Sabi nga rito, congratulations me, Paolo Avellino, and Princesa Chinita. Back-to-back wins for our power duo. Totoo. Paolo Avellino and Kim Chiu conquering both the Outstanding Asian Star and Best Global Star Awards. Thank you for everyone who voted and made this achievement possible. Yes, sa lahat ng mga gumastos po para ipanalo si Kim and Paolo. Grabe naman nga ang Idol Champ, ang IMBC at ang STA. Paldong-paldo mga kakimpaw. And doon pa lamang po sa si Kim and Paolo lang po yung nominated sa Pilipinas sa IMBC. Nako, nakakataba na po ng puso talaga mga kakimpaw. For sure, si Kim and Paolo ay super grateful na doon pa lang sa nomination mga kakipi. Grabe, paano hindi po yayanigin ni Kim and Paolo ang buong mundo niyan? Back to back ang panalo ng Kimpaw. Literal na power duo. Yan po ang nagagawa ng pagmamahal at suporta ng Kimpaw Landias ng fandom ni Kim and Paolo, Kimers, Paolo Avellino Global, and Kimpaw Landia na minamaliit din po ng mga bashers. Ang fandom na inyong minamaliit ay nakapag panalo lang naman ng international award. Grabe, super trending nga po ngayon si Kim and Paolo. Sa today's news, Kim Chiu wins Best Global Star at IMBC Awards. So, diba? And trending din po si Kimi, mga kakimpaw. Ayan, kagabi po yan, kagabi pa yan. Pero ngayon may bagong trending na naman, mga kakipi. Kasi nga, buhay na buhay ang dugo po ng kanilang mga fans. Samantala, sabi pa po dito ng Kimpaw Abroad Warriors Pinas. Credit po sa inyo. From local heartbeats to international history, the world finally knows what we always witness. Kim Chiu, Paolo Avellino. There is a quite profound grace in watching two people outgrow the rooms they started in, only to realize the entire world was waiting to hold them. This milestone isn't just about the heavy gold in their hands. It is the ultimate validation of every sacrifice, every grueling hour, and every piece of themselves they left on screen. Kim didn't just reach for the stars. She became the anchor that guides them, proving that consistency is a quiet revolution. Paolo didn't just act. He carved his depth into the very fabric of Asian cinema, reminding us that true brilliance doesn't need to shout to be felt. They didn't just cross borders. They built an unbreakable bridge of shared sweat, tears, and generational talent. To the duo that taught this fandom how to wait, how to believe, and how to value substance over noise, tonight your names were written where the wind can never erase them. The map has changed. The standards have been rewritten. And our hearts are completely full. At Princesa Chinita and Paolo Avellino. Naku, sana mabasa to ni Paolo Avellino and Kimi, no, mga kakimpaw. Napakaganda. Kaya, na pinpoint po dito mga kakimpaw, ang
mga reasons kung bakit naipanalo nila Kim and Paolo Avellino ang kanilang mga awards, 'di ba? Ang talent ni Kim and Paolo at ang husay nila Kim and Paolo Avellino. Muli, congratulations Kim Pao! Samantala, dumako naman po tayo dito sa next update natin. Sabi dito, older as of Australia Crumbs, lagi talagang magkasama ang KP. Hindi mapaghiwalay yarn. Nako, sa true mga kakimpaw. Thank you so much nga dito sa ayuda ni Robby Domingo kagabi habang tayo po'y nag-iintay ng resulta para sa IMDC Awards mga kakimpaw. Makikita nyo nga po dito na talagang always pong magkasama si Kim and Paolo Avellino. Taliwas po sa sinasabi ng mga bashers mga kakimpaw. Kitang-kita nyo naman, di ba? Kung wala talagang Kim Pao, hindi pong magkakasama si Kim at saka si Paolo Avellino mga kakimpaw. Kung hindi nakarolyo ang camera, hindi po sila sasalang. Hindi na po mahagilap kung nasaan sila niyan. Pero, tingnan nyo naman, lagi po silang magkasama. Sabi nga po dito, tapos itong si Rockstar, ang daming hanash kay Pao na ma-attitude at wala daw napansin. Sa ASAP, sarap, isungal-ngal ito kay Rockstar. Mabuti na lang mismong CV ang nag-call out sa kanya. Deserve ang gaga, nakapin pa ha, proud pa na na-call out ng casual ang kaga. Nako, kaya nga grabe yung mga sinasabi niyan tungkol kay Paolo Avellino. Parang number 1 basher. Actually, para po siyang Kim Pao fan noon. Tapos, ewan na si Tapo ata, tapos biglang ganyan na mga kakimpaw. Ibig sabihin, mapagkunwari lang talaga siya. Parang si Kim din po ata yun, yung nag-call out sa kanya. Nasaktan siguro siya mga kakimpaw sa katotohanan na sumusobra na nga rin po at basta. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa repost ni Kim and Paolo. Parehas po kasi nilang ni-repost yan, picture na pinost ni Robby. And napansin nga ng mga Kim Pao fans na magkasabay po na nag-repost si Kim and Paolo. So, ibig sabihin, gising pa ang dalawa at malamang magkausap at nagbe-baby time. Nagkakarutan pa sina Kim and Paolo. Kaya happy-happy ang mga fans habang nag-aantay po ng resulta. And then, tuloy-tuloy na ang kaligayahan natin mga kakim. Samantala, isa po sa mainit na pinag-uusapan din ngayon sa social media ay eto nga pong video ni Kim and Paolo Avellino with Sari, ang anak ka po ni Jong Hilario mga kakimpaw, kung saan makikita nyo nga po dito na kinakausap ni Pao at saka ni Kim si Sari. Lalo na po si Paolo Avellino na parang handa na nga raw po na maging daddy ulit sa isang baby girl mga kakimpaw. Kaya super excited po ang mga fans na magkaroon po ng baby girl naman, this time si Paolo Avellino. So yun lang po muna guys ang ating update ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa pakikinig and kita-kits po muli sa susunod natin chika. Adios mga kakimpaw.